ka-angel. So, ayan. At sa oras na 8:23, eto na, sa ating good vibes, pwede manong balita, pampaganang chika. Kung naghahanap po kayo ng pangregalo, mga ka-angel, ha? Yeah, magtungo lamang po kayo sa Mayet de la Rosa. Mayet de la Rosa po, fine jewelry. Mamaya po, papakita natin yan. O, ayan na pala eh. Oo. At kahit na ano pong mga gusto nyong bilhin, mapa-diamond, mapa-gold lamang, at kung ano man ang gusto nyong ipagawa, pwede mo kayo magpa-made to order. Diyan po yan sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At pwede nyo rin pong bisitahin ang kanilang website na De La Rosa Fine Jewelry at gmail.com. At ganun din po, pwede kayong tumawag sa kanilang numero. Ayan po, oo. Panoorin nyo po yan. At andyan po lahat ng mga disenyo nila. At maya-maya lamang po ipapakita rin natin yung iba-ibang mga disenyo ng Mayet de la Rosa Jewelry. At hindi lang po sila gumagawa, bumibili din sila mga imported, at hindi lang po yun. Oo. Pwede rin po nilang bilhin ang inyong mga lumang mga jewelries. Oo, mga lumang jewelries. At syempre, hindi lang yun, ha? Pwede nyo ipalusaw din yan. Dahil yan naman po ay mapapakinabangan pa. At kung ayaw nyo naman, ay pwede nyo ring ipalit sa mga bago nilang mga disenyo. Lahat po yan pwede sa Mayet de la Rosa. So, ayan. Hello kayo. So, ayan, 8:33 in the morning Philippine Standard Time. So, ayan mga ka-angel, ha. Ako po yung nagbabalik at ito pa rin po ang inyong Warrior Angel Brenda Dumato. Kung meron man po mga ka-angel, kung meron tayong pagbubuhusan ng pera, syempre bukod sa bahay, isang magandang investment po ang jewelry. Dahil ayon na rin sa mag-asawang Mayet at Richard, hindi ito kumukupas at madaling gawing pera. Oo nga naman, madaling isanla eh. Hindi mo na kailangan magmakaawa sa inyong mga kapitbahay o sa inyong mga kamag-anak na mangutang kayo. Dahil pagka meron kayong mga investment, katulad ng mga alaas na yan, ay pumunta lamang kayo sa sanlaan at magiging pera na. So, ayan mga ka-angel. Alamin natin yung paghamong hinarap na mag-asawa. Tungkol po yan sa Mayet de la Rosa Jewelry. Panoorin natin to. Nandito po ako ngayon sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry Store. Dito po yan sa Robinson's Place, Las Piñas. Alamin natin kung paano ba sila nagsimula at ano-ano ba yung mga disenyo nila. Hi, welcome. Mayet de la Rosa and Richard. Hi, Brenda. Nagsimula bilang sales lady sa tindahan ng alahas at kahit na maliit ang kita, nagtiyaga siya at nagsikap. Simpleng buhay lang ang nais ni Mayet at nais lamang niya magtinda ng alahas. May pagkakataon na nasisigawan daw siya ng customer. O kaya ay nakakagalitan. Pero hindi ito naging hadlang para sumuko sa buhay si Mayet. Siyempre, dito na ako ngayon sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At harap ko ngayon si Richard at si Mayet. Naku, good morning sa'yo, Mayet. Morning. Grabe, ang ganda ng store mo. Ang daming alohas. Oo, ang dami kong gusto. Ang gaganda, promise. So, tika muna, bago yan. Paano ka nag-start? Kaibigan ko to eh. Alam mo, nag-start ako bilang isang sales lady. Actually, chemist ako. Kaya lang, napunta akong magtitinda ng alahas. Wow. So, binigyan ako ng chance ng kapatid ko na magtinda ng alahas sa Manila. Napakaliit lang ng kita compare doon sa pagiging chemist. Pero, nasa dugo ko ata talagang magtitinda. Pero mas gusto ko yung nagtitinda. So, medyo mahirap sa umpisa kasi napakaliit lang ng kita. Tapos yung mga kausap mo pa, hindi mo ka-level, hirap, nahihirapan ka talaga. Nandyan yung, minsan, bigla silang sisigaw, mumurahin ka nila. Diyos ko, parang... Ibig sabihin sa tindahan nyo? Oo, sa tindahan yon. Yeah, oo. Kasi sa Manila, iba kasi yung market. Hindi siya, sabihin mo, sa mall na medyo mga nag-aro. Oo. Doon, mararanasan mo yung
bigla kang sisigawan, kagagalitan ka pa. So, tinay ko na lang yon as a challenge. Pero, sabi ko parang nandito talaga yung buhay ko sa pagiging tindera. So, naging tindera ako or naging sales lady ako for 5 years. Okay, binanggit mo yung tenderan sales lady for 5 years sa Alahas ba yun? Alahas, Okay. oo. Tapos? Tapos, yung asawa ko naman kasi mahilig itong magnegosyo eh. Batanggenyo kasi. So, siya talaga negosyante? Yeah, oo. Okay, sige. Ako kasi, gusto ko lang simpleng Nasa loob buhay. Oo, ayoko. Tindera lang. Oo. Sabi niya, bakit hindi tayo magnegosyo? Ayan. Sabi ko, negosyo? Parang wala sa dugo ko yan. Hindi, kaya natin yan. So, nag-umpisa kaming mag-pawn shop. Okay. That was 2000. Oo. De La Rosa Orao Pawn Shop. So, nagtuloy-tuloy. Hanggang Oo. every year, nagpuput up na Nagkaroon ba ng branch o isa lang Yeah, yun? maraming branch. Marami, okay. Actually, meron na kaming ngayon 12 branches. Hanggang ngayon? 12 branches. Pero mas sa panahon ngayon mas ginusto namin yung jewelry shop. Kasi yung pawn shop medyo mahina na kasi sa dami ng competition. Oh yes, oo. Kasi nga napansin ko rin yun, kasi ang pawn shop, Oo. nung araw, malakas yan. Yeah. Kasi yan ang unang takbuhan ng mga tao Tao. pag sila'y nangangailangan ng pera. Mm. Pero ngayon, dahil nagkaroon na ng mga credit card, mga ATM na anytime, pwede nilang di ba? Tama ba ako? Oo. Parang gano'n na nangyayari Oo, eh. oo. Oo. Kaya medyo humihina na yung pawn shop. Kaya nag-divert kayo dito. Yeah. O nag-concentrate kayo dito Sa jewelry shop. Sa jewelry shop. At dito na nagsimula ang pagnanais nilang magkaroon ng sariling jewelry shop. Yung first jewelry shop ko, ipinut up ko yan sa Manila. That was 2006. Oo. Oo. Actually, nanghihiram lang ako ng alahas. Napakaliit na kapital. Ang dala ko lang is lakas ng loob, Yes. face value. Yes. Yan. No, yun lang talaga. So maraming nagtiwala sa akin. So hindi ko naman sinira yung tiwala Siyempre nila. kasi yun nga lang, totoo yung sinabi ni Maya. Hindi talaga dapat pwedeng sirain yung tiwala ng tao. Kasi minsan, mukha lang. Mukha lang ang puhunan mo. Pagkakatiwalaan ka na nila ng mga daan-daan libo, minsan milyon pa ng halaga. Kaya napaka-importante po talaga yung trust. Yung trust na hindi dapat sinisira. So ano nangyari pagkatapos hindi pinapahiram ka lang nila ng mga alahas? Oo. Tapos, syempre alam mo naman na negosyante, kanya-kanyang diskarte yan eh. Sobrang ang mga kalaban ko doon, pwede bang sabihin kalaban or mga kakompetensya is malalaki na. Oo. So nagsisimula pa lang ako. Sabi ko sa sarili ko, ano bang meron ako na pwedeng i-offer na papasukin ako ng tao. So nagsimula lang ako doon sa kaya ko lang, which is yung pakikisama. Pakikisama lang. Yung pagiging mabait sa customer, hi and hello ma'am. Yan, oo. Yan, grabe. Sobrang kulit na. Pag Yun. natuwawan, ay wala pa sa puhunan. Yun, oo. Hi and... Siyempre, kailangan ka-smile. Yun. Oh, so, yun lang. Nagsimula ako doon, tatawagin ko sila lahat. Kahit ang layo-layo na nila, tatawagin ko sila. Ma'am, tinatawag ko sila sa pangalan nila. Tapos yun, hanggang na-establish na yung friendship, tapos yung tiwala. So, simula nun, nagkaroon ako ng maraming maliliit na mga kliyente na pinagtiisan ko talaga. So, maliliit talaga, oo. So, pinagtiisan ko sila, sinuportahan ko sila. Lahat kami nagbibigay ng support sa bawat isa. So, hanggang naka-establish na ako. Ang galing. Natutuwa ako kasi minsan din akong dumaan sa ganyan, sa isang maliit, oo. Tapos, sinuportahan din ako ng isang negosyante na alahera din. And isa na rin po sila Mayet. Tapos, yun. Ito na. Kahit pa paano, di ba, bukod sa pagtatrabaho, oo, meron pang ganyan. Anyway, nagkatulungan kayo. Oo. Di ba? Dahil yung tiwala mo, ibinigay mo sa kanila. Tapos, eto naman mga client na to, yung tiwala ibinigay mo rin sa kanila, sinuklian ka naman ng tapat na trabaho. Di ba? Oo, nakakatuwa yung gano'n, ano? Kwento ni Mayet, ang kanyang mister na si Richard ang nagbukas sa kanya ng idea para magtayo ng sariling pawn shop o bahay sanglaan. Sa kanyang pagsisikap na matutunan kung paano magtatayo ng negosyong bahay sanglaan, nag-ikot-ikot ito sa iba't ibang pawn shop at nagtanong-tanong.
May pagkakataon pa na minaliit siya ng isang napagtanungan niya at sinabihan na marami pa siyang kakaining bigas. Pero hindi nawala ng pag-asa si Richard. Sa pagnanais niyang matulungan ng asawa, hindi siya tumigil na matuto ng negosyo, hindi lang sa pawn shop, maging sa paggawaan ng alahas. Tapos, kumusta na kayo ng negosyo? Paano ka napunta dito, Richard? Ikaw, paano naman siya nag-expand? Kasi alam ko yung dating store niya. Maganda yung kwento niya eh. No? Actually, nung nag-umpisa pa lang kami, ako nagtatrabaho ako bilang isang guro, tapos siya naman, nagtatrabaho siya doon sa pagiging sales lady niya. Nauna ako lagi sa bahay ng buhay. Pag dumadating siya, alam ko laging masaya siya kasi nakakabento siya. Pero may isang araw na umano siya, umuwi siya na parang lungkot na lungkot siya. At tinanong ko bakit. Eh, sabi niya, pumasok siya doon sa isang pawn shop dahil magsusubasta siya. Dahil kukunin nga niya yung mga alahasana na pwede niya So, bukod pala sa pagkakaroon ng pawn shop, namimili rin kayo. Yun po yung sinasabi nila subasta. Oo, na namimili din sila sa mga pawn shop. Tapos, at yung binibili po nila subasta, hindi po isang piraso, dalawa ha, maramihan po yan. Tapos, nung nandoon pa siya, nagtatrabaho siya bilang sales lady. Kaya, nagtanong ako, sabi ko, bakit ka ganyang kalungkot? Naghintay pala siya ng ilang oras. Mula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, hindi siya kumakain kasi kailangan nakabantay siya. alas 8? Oo, ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, nagbabantay siya sa pawn shop para mapapasok at makapamili siya ng o makapag-subasta. Ang nangyari, nang nakapili na siya, hindi rin pala naman nakuha. Dahil ang sabi sa kanya, sige bumalik ka na lang sa susunod na araw. Kaya hindi na siya nakapagbenta, wala pa siya nakuhang subasta, gutom na gutom pa. Oo. Kaya naisip ko, sabi ko, yung sinasabi po niya, hindi na siya nakapagbenta kasi meron siyang store. At bilang isang alahera, marami din po mga appointment yan na kailangan niyang puntahan para makabenta. eh ako naman, sabi ko, kung dyan ka pala kumuha ng yung mga stocks, eh bakit hindi na lang natin pagkaralan? Pero hindi ko alam kung paano gagawin. So ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga pawn shop at naalala ko, tuwing may pupunta na kayo sa pawn shop, sabihin, hindi namin alam yan. Kasi magtatanong ako, paano nyo ba ginagawa ito? Ano ba ang ginagawa ninyo pagsusulat dyan? Kasi wala nga kaming idea. At hindi ko makalimutan yung isa na pawn shop. At pagtanong ako pala ay may-ari. Ang unang ginawa niya, sabi ko, pwede niyo po ba akong tulungan na kasi parang plano ko rin pawn shop. Tapos sabi niya sa akin, Itong kinukwento pala ni Richard, ay yung mga panahon na gusto niya mag-open ng wala pa sila pawn shop. Oo. Kasi medyo nakaka-relate ako, pero yung istorya naman sa akin, nag-aral ako ng pawn shop operation. Tapos, pero tama yung ginagawa ko, nagtatanong. Nagtanong muna ako. Oo. Tapos, nung dumating sa punto na yung isa palang may-ari na pagtanong ko, tumingin sa akin mula paa hanggang ulo. Tapos sabi niya, Totoy, marami ka pang bigas na kakainin. Yung pakiramdam ko noon, sabi ko, parang malaya kang tutulong sa akin. Hanggang sa isang araw, pagbabasa ko ng dyaryo, nakita ko na merong isang nag-o-offer ng pawn shop operations. Yes, At nagtungo ako doon at nagkataon naman yung pala yung pioneer sa pawn shop operation dito sa Pilipinas. Yes. At ako yung kahuli-hulihan niya naturuan. Oo. At mula noon, tuwing may kailangan ako, nagtatanong ako sa kanya, kahit kung mawala na siya, doon ako sa anak niya nagtatanong. At year after year, nakapagbukas kami ng pawn shop. Kaya for the past 16 years, may dumating ngayong punto na sa isang taon ay tatlong beses kami nakakapagbukas ng shop dahil sa pagtulong sa amin ng tao nito. Nakakatuwa. Doon siya nag-umpisa. Dahil nga nung nakita na nga namin, yung pawn shop pala ay hindi lahat matutubos. So itong ginagawa naman ni Mayet,
siya kukuha sa akin ng mga subasta. Nagbibilihan kami. Bibenta niya. Oo. At pag nabenta niya, edi okay na. Pag hindi naman niya nabenta, yung iba ay gagawin niyang tutunawin niya. Tapos, So, nagkaroon din kayo ng pagawaan? Yun, oo. Doon Wow. naman umabot ko na bakit kami nagkaroon naman ng pagawaan. Kasi yung hindi naman talaga mabenta, nagde-design ako, nagde-design din minsan si Maye, at yun yung ipapagawa namin sa mga latero namin. Oo. So, yung pagawaan na yun, nag-start kayo sa pagawaan doon din sa Maynila? Maynila. Sa Manila. Oo. Dahil sa pagsusumikap ay unti-unting lumago ang kanilang negosyo. Mula sa maliit na pwesto sa Recto, Maynila, nakapagbukas pa sila ng una nilang brand sa isang kilalang mall sa Las Piñas. Nasundan pa ito ng isa pang brand sa sangay ng kaparehong mall sa General Trias, Cavite. Paano naman kayo nag-start at nag-isip na ito na, labas na tayo, maglagay na tayo sa mga mall? Itong mga panahon na si Maye ay nandoon sa Recto, sa Chinatown, sa Ongping. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na pag pumupunta doon, sinasabing ganyan, wala na ba kayong ibang branch? Kasi parang pumunta doon, malayo, ganyan. At yung iba, siguro, natatakot dahil hindi familiar yung lugar. Totoo yun! So, sa pamamagitan din nila, no, sila rin yung tumulong, yung mga tao na to na, sige na, mag-ano na tayo, magbuo na kayo ng isang mall. Pero alam mo, hindi rin naging madali para sa amin na pumunta sa mall. Dahil nung isang beses din akong mag-apply sa isang malaking mall, ang sabi sa akin, pasensya na kayo kasi hindi kayo pwedeng pumasok dito dahil meron na kami mga jewelry shop. So sabi ko, naku, wala na yata kami ng pag-asa. At pumunta ulit ako sa isa pang mall, at ang sabi naman sa akin, bumalik ka na lang kasi marami pa kaming mga jewelry shop, hindi namin ito pwedeng ipasok dito kasi marami na rin sila. Pero ito nga, siguro talagang kaloob ito dahil nung nagpunta kami dito sa Robinson's Place, tamang-tama naman na wala pang jewelry shop at napakabait ng manager at kami agad, in-accept nila agad. Kaya yung mga at pati yung lugar, dahil yung karamihan ng mga nag-request na sana may mall, taga dito rin sa lugar na to. Kaya dito na sila nagpupunta. So, ito yung kauna-unahang mall na kung saan dito kayo nagtayo sa Robinson's Place. Tapos, nasundan ng isa pang branch. Nasundan ng isang branch. Sa tulong din ng mga managers ng mall na ito, inopen nila yung sa amin, opportunity para magpasali sa kanila mga malls. At yung isa nga na tumatawag, sabi, baka gusto nyo pang magbukas sa isa pang mall. Branch ng mall na ito. Kaya kami nagpapasalamat sa kanila. Yun nga yung sinasabi ni Maya na tulong-tulong, itong mga kliyente, tapos yung mga namimit namin, mga nagiging kaibigan. Kaya ito ang success na ito hindi sa amin actually sa kanila rin ito Totoo yan. Pero natatandaan ko rin, naalala ko yung sinabi mo sa akin kanina na yun, tiwala, kahit na maliit na tao lang sila, nagtutulungan kayo, ini-entertain mo. Pag pinag-usapan kasi yung pag-i-entertain, naalala ko yung sinabi mo rin na naghahanap ka ng place, ayaw ka entertainin, binabaliwala ka. Pero eto, sila, in-entertain ka. At sila na rin mismo ang nag-o-offer na meron pa kami dito, meron pa kami dyan, meron pa kami doon, baka gusto mo. Diba? Oo. Diba? Ganun yun. Hindi dapat basta-basta smolin yung isang tao. Alam mo, mga lesson learned talaga na matututunan talaga natin sa buhay. Hindi dapat natin sinisino yung mga, totoo yan, yung mga kaharap natin. O katulad na lang na sinabi nga ni Richard, na anong mga panahon na gusto niyang mag-pawn shop, nagtanong-tanong siya kung paano ba buksan. At meron nga siya natanong,
At sinabing gusto niya ganito, kung paano sila nagre-record, kung paano sila kumikilalas ng ginto, kung paano sila tumatanggap ng sanla. Pero tiningnan daw siya mula ulo hanggang paa. Oo. At sabi sa kanya, marami ka pang kakainin bigas, pero kita mo naman. Oo. Hindi lang pawn shop ang naitayo niya. Nanganak ng nanganak at nagkaroon na ng anak. Ito na ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry Store. Ito po yun sa Robinson's Place. O, nakakatuwa naman, ano? Ito naman, nagkaroon ba kayo ng ups and down? May mga na-encounter ba kayo? Kasi syempre, minsan, pag ganitong negosyo, dahil sa alahas, di ba? Oo, minsan doon ka talaga tinatamaan ng ano, pero bago nyo sagutin yan, break muna tayo.